Alam nyo, minsan may mga balita na parang ang hirap paniwalaan. Paano ba naman kasi, isang parang simpleng komento lang dito sa Maynila, biglang naging formal na legal claim sa International Court sa The Hague? Parang ang layo, 'di ba? Pero totoo 'yan. At 'yan mismo ang bubusiin natin ngayon, kung paano ang isang simpleng pahayag ay ginawang sandata sa korte. Okay, simulan natin dito. Ito yung mismong legal na claim na pinagmula ng lahat. Isipin nyo, isinampa to sa International Criminal Court. Ang sinasabi, ang gobyerno raw ng Pilipinas walang pagtutulo sa posibleng pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte. Wow, napakabigat na statement niyan, di ba? Pero teka, bago natin himayin yung claim na yan, mabilisang recap muna tayo. Paano nga ba napunta sa ICC si dating Pangulong Duterte in the first place? Well, lahat yan nag-ugat sa kanyang war on drugs na nauwi sa mga akusasyon ng crimes against humanity. Okay, tingnan natin tong timeline para makuha natin yung buong kwento. So, March 7, lumabas yung arrest warrant. Mabilis lang, after 5 days, March 12, sumuko na si Duterte sa ICC. Pagdating ng June, yung depensa niya humiling na ng interim release at dito na pumapasok yung September 26, yung araw na isinampan ng abogado niyang si Kaufman yung notifikasyon na pag-uusapan natin. Ngayon, lipat tayo. Hindi sa The Hague, kundi dito sa Maynila. Sa isang press briefing na sa unang tingin ay parang ordinaryo lang, dito kasi nagmula yung lahat ng pinag-ugatan ng gulo. So, ang buong legal na argumento pala ng depensa nakasabit lang sa isang sinabi ng opisyal na ito ng gobyerno. Hindi isang formal na dokumento kundi isang pangungusap lang na binitawan niya sa harap ng media. Pero yun yung ginawa nilang pundasyon. At eto na, ito yung eksaktong sinabi niya. Tinanong kasi siya tungkol sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa tatay niya. Ang sagot niya, tatanggapin naman po iyan ng pamahalaang Marcos Jr. Pakinggan niyo ulit. Parang standard na sagot lang, di ba? Parang we'll respect the court's decision. Pero yung interpretasyon dito, yun ang naging sentro ng lahat. So eto na yung malaking tanong. Paano yung sagot na tatanggapin namin ang desisyon ay naging walang pagtutol? Paano nag-transform yung isang simpleng sagot sa press con sa isang matibay na legal na argumento sa isang international court? Yan ang aalamin natin. Okay, dito talaga natin makikita yung agwat. Tingnan nyo to. Sa kaliwa, yung sinampa sa korte, isinasaalang-alang ng walang pagtutol ng gobyerno. Sobrang formal, di ba? Ang dating parang official statement. Tapos, ikumpara nyo sa kanan yung totoong sinabi kung ano po ang magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan. Ang layo! Magkaibang-magkaiba yung ibig sabihin. Yung isa parang sinasabing, sige, payag kami dyan. Yung isa naman, okay, kung ano man ang desisyon nyo, rerespetuhin namin. Nakikita nyo yung difference? Siyempre, hindi nagtagal, sumagot ang gobyerno at mabilis at matalas ang sagot. Yung mismong opisyal na nagsabi niyan, si Yusek Castro ang nagsabi, mukhang naging dalubhasa si Ate Kaufman sa sining ng pagpilipit ng ilang katotohanan. Ouch! Isang direktang akusasyon yan ng misrepresentation. At dito pa lalong nagiging interesante yung kwento. Kasi hindi pala ito yung unang beses na may nangyaring ganito. May nauna na. Sinabi rin daw ng depensa noon na walang pagtutol yung prosecutor mismo ng ICC pero kinalaunan mariin din itong tinutulan ng prosecutor. So parang may pattern na, di ba? Parang may estratehiya. Kaya mukhang hindi na ito simpleng misunderstanding. Sinasabi ng mga source na sinasadya ito na isa itong taktika. Isang kalkiladong galaw na may sinusunod na parang playbook. So paano ba ito ginagawa? Parang may formula. 4 na hakbang. Una, humanap ka ng isang pahayag na medyo vague, yung pwedeng bigyan ng iba't ibang kahulugan. Pangalawa, at ito yung crucial, tanggalin mo yung tono at yung konteksto. Wala nang pakialam kung pabiro ba yon o sarkastiko. Pangatlo, i-repackage mo. Ibalot mo ulit para magmukhang isang formal na endorsement. At yung pang-4 na hakbang, boom, gamitin mo na bilang legal na alas sa korte. Mula sa isang casual comment, biglang nagiging ebidensya. At dito nakasalalay yung kahinaan na sinasamantala ng ganitong estratehiya. Kasi ang korte tumitingin yan sa itim at puti sa kung ano yung nakasulat sa dokumento. Yung tono, yung ngisi, yung kibit-balikat, lahat yan nawawala kapag isinalin na sa legal na papel. So baka iniisip nyo, okay, word war lang yan. Bakit ba to mahalaga? Ano ba ang epekto nito sa atin?
At ano ba yung mas malaking larawan sa likod ng lahat ng ito? Mahalaga to dahil isa itong perfectong halimbawa ng konseptong tinatawag na lawfare. Yun yung sagot. Ang lawfare ay yung paggamit sa batas at sa korte hindi lang para sa hustisya kundi bilang isang tool, isang sandata para sa mga pampulitikang layunin. Basically, yung korte nagiging battlefield. At ang talino ng estratehiyang to, kahit matalo pa sila sa korte, panalo pa rin sila sa ibang paraan. Bakit? Kasi dalawa yung audience nila. Para sa ICC, sinusubukan nilang makakuha ng kahit maliit na legal na advantage. Pero para sa publiko, ito ay isang propaganda victory. Nakakagawa sila ng mga headline na ang dating, uy, kahit gobyerno kampi sa kanila. Totoo man o hindi. At sa huli, ang buong kwentong ito ay nag-iiwan sa atin ng isang medyo nakakabahalang tanong. Sa mundo ng politika at batas, kung saan bawat salita ay pwedeng gawing sandata, saan na nga ba natin guguhitan yung linya sa pagitan ng isang matalinong legal na estratehiya at ng lantaran ng pagpipilipit sa katotohanan? At para sa ating mga sumusubaybay, paano natin malalaman ang pagkakaiba? Yan ang isang bagay na dapat nating pag-isipan.